Alright, guys. Samahan niyo akong mag-unbox ng amplifier. Ito yung Bluetooth amplifier na parang ano lang siya. Maliit lang siya na amplifier. Nga pala, magandang araw sa inyo. At eto, samahan niyo ulit ako na mag-unbox ng isa pang amplifier. Ito ay GD100. Kanina lang siya dumating. Mabilis naman yung yung pagkaka-deliver niya. Ayan. Flash nga daw Flash Express. Ayan. Fiber, meron siyang fiber input. Pero hindi naman natin ginagamit yung fiber input na yun. Ewan ko lang sa inyo, pero ako hindi ko naman siya hindi ko siya gagamitin. Saka walang fiber input yung ano ko. Gagamitan ko. So eto siya. Amplifier 1200 watts daw, boss, mga boss. Hindi ko maintindihan. Pagpalagay, yun yung kanyang, ang pagkakalam ko, yun yung kanyang peak power, 1200 watts. Pero nung tinanong ko yung yung seller kung ano yung ideal o kaya yung ideal na speaker na pwedeng i-drive nito, 200 watts daw pababa. So yun yung RMS ba yun? RMS nominal ganun. Ba't ang liit? 1,200 yung kanyang peak power. Dapat at least man lang mga 600 kalahati. Pero bakit 200 watts daw pababa? So yan. Meron siyang kasamang ganito para sa speaker. Dito siguro yun. Tapos ito yung antena niya para sa FM, AM radio. Ayan. Yung auxiliary. Dalawang mic. Echo. Mic volume. Main volume. Treble at saka bass. So ito yung sa 12 volts. Saka sa 220. Ito yung parang switch ng bawat isa. Ito ay para dito siguro at ito ay para dito sa 12 volts. At dito yung kanyang fiber input. USB. Halos wala nang gumagamit masyado ng USB o kaya yung USB pwede pa, pero yung TF card, memory card, parang hindi ko lang alam sa iba. Ayan. So yan guys, ito yung kanyang pinakamukha niya. At sa likod naman, wala akong masyadong masabi kasi wala akong alam sa mga kung ano-ano itong mga to. Pero lagi ko napapanood sa YouTube yung mga video nila. Yung heatsink, yan, may heatsink na daw, ganun. Yung IC, malaki na yung hindi katulad nung mga D10, D10 okay, D100 na parang dito lang, parang meron lang siya ditong parang basta manipis lang, hindi siya, yung pinaka heatsink niya is na dito lang, hindi katulad nito, parang pang malakasan lang ata.
Hindi ko alam kung ano yung mga yan, ganyan. So, yan, may papakita ko lang is ganyan. Testingin natin na maya. Ito, meron yung kasamang remote. Yung sa 220. Yun lang yung nasa box niya. Kahapon dumating yung niya, yung speaker niya tsaka yung box. Bumili ako ng subwoofer na crown, 8 inches, 4 inches na mid-range at saka 3 inches na tweeter. Lahat sila ay crown at sa isang store ko lang siya binili para isang shipping fee. Tsaka yung box niya na 3-way. Particle board na box. Ayun. So, nakakadismaya lang yung seller kasi yung subwoofer na 8 inches may dent. Sobrang baliko. Sabi ko, paano ko kayo i-recommenda? Kung hindi nyo inaayos o kaya chine-check o basta pinapadala nyo na lang ng ganun, na iniisip nyo siguro ay tatanggapin rin naman. Bad yun mga seller. Utang na loob. Ayun, so yan. Alright, so guys, in-unbox ko lang to. Itetest ko maya. Samahan nyo ako. A few moments later. A few moments later. Meron akong inaayos sa internet kanina. Kaya ako ng 150. Hindi ko na sana tatanggapin yun, pero hindi ko alam kung saan nilalagay yung A few moments later. nanonood pa ako sa classic. Yung capacitor ng Twitter ay 2.2 microfarad. Guys, hindi ko alam yung mga microfarad na yun. Narinig ko lang sa kanila. Nakiki-microfarad na natin. 2.2 yung sa Twitter. At yung sa mid-range naman ay 6.8 pa to. Comment na
lang guys, no? Hindi po ako masyado sa mga ano, 6 point, basta may 6.8 microfarad siya. Meron nga siyang ano, meron siyang libreng ano, meron siyang free na capacitor. Bumili pa ako. Kasi wala namang nakalagay doon sa product description nila na with free capacitor. So nag-assume ako na wala siyang kasama. Kaya bumili tuloy ako ng separate na ganito. Ayun nga, sabi ko naman ay okay na lang din para may ano, may spare. Saka ito, yung sa parang banana type na pwede na bumili din ako. Pero nung dumating sa akin yung package, meron din siyang kasama pala na terminal. Saka list. Meron rin ako extra. Puputulin ko ba? Puputulin ko. Kitang-kita nyo naman guys yung mga hindi professional, no? Ito yung mga galawan. Ano lang to, habi-habi lang. Nakahiligan kong magbuo ng speaker. Tapos, pag may natagusto, bebenta sa kapitbahay. Nakuha ko lang yung pinambili ko, tapos may content ko, okay na, pwede na. Binili lang ulit ng panibago, tapos gawa na ulit ng video. Okay na yun guys, no? Hanay natin na sa kagaganito lang lumaki yung channel. Makakabili na tayo ng mga pang splice, mga barena na pagkagana. Sa ngayon, may tulad na lang muna. Mano-mano. Parallel to guys, no? Sabi doon sa napanood ko ay parallel, okay na yung parallel pang bahay. Pang ano lang. Yung dual voice coil na pala guys, 8 ohms, 8 ohms. So pinag-iisipan ko kanina kung i-ano ko siya, ipaparallel ko. O isi-series ko. Tama ba? Pag pinararel ko to, magiging 4 ohms. Pag siniris ko naman, magiging 16. Tama ba? Paki-correct na lang guys kung ano. So, hinahanap ko din sa YouTube kung pwedeng hindi na gamitin itong isa. So, parang minakita kung pwede naman yata hindi na gamitin. Hindi ko na siya ginamit. Siguro, pwede ko siyang gawing 4 ohms kung pangmalakasan talaga yung amplifier. Since ano lang siya, parang pambahay lang ng amplifier. So, ito na lang muna tayo. Para at least may meron lang tayo na magamit. Magsa-sound test lang tayo ngayon. Hindi ko na lang muna siya hinangin para lang din na ma-sound check natin.
Excited na ako kasi ano to eh, subwoofer. Subwoofer daw siya. Yung una kong binili, ano eh, Crown na 8 inches din. Woofer siya. Masaya na ako doon, pero kung ito yung mas maganda, eh, i-recommend ako sa inyo guys yung ganitong setup. Ang hindi lang ay doon sa binilhan ko kasi mid-dent. Mid-dent yung ano, sabi nila, sinecheck daw nila yung bago ipadala sa courier. So kung na-check nila yun, hindi man nilang napalta ng maayos, pati itong isa, ganun din. Ganun ba yung chinek? So paano ko sila i-recommenda kung ganun yung trabaho nila? Diba guys? Gaya nung palagi kong tinatanong guys, wala pong sumasagot pero pag ba pinagsama-sama ko to, 125 nominal, 80 nominal, at 100, 80 din, mag-a-add ba yun? Pwede ko sabihin na ano, na nag-calculate pa. So, yun guys, yung tinatanong ko palagi, yung mga expert dyan, paki-enlighten me. 125 watts nominal, 250 watts maximum. Tapos ito ay 80, 120, 80. Pag bainad to, 125, 80, 285, pwede ko sabihin na itong isang setup na 3-way na to ay 285 watts nominal, RMS. Kasi sabi nung ano, below 200 daw yung kayang patakbuhin o kaya ideal na patakbo drive ng amplifier na GD100. Kung may idea kayo guys, ayun, so lumampas na siya 285. Diba? Pero tingnan natin mamaya kung okay pa rin ito. Kasi napagkakaintindi ko 200 daw pababa yung kayang i-drive. Ang ibig ko sabihin nun ay ito 125, so 200 pababa, 80, 200 pababa, 80 rin tong Twitter, 200 pababa. Yun ba yun? Separate ba yun? O pag kasamahin siya, ano lang guys, pakisagot. At maraming salamat sa sasagot. Pag pumupunta ako sa mga bilihan ng mga amplifier, tinatanong ko din yun. Parang hindi nila ako masagot ng maayos kasi siguro mga sales lady lang sila. Okay. Okay na. Ang capacitor guys, non-polar, no? Non-polar, ibig sabihin yata na ay kahit alin lang dulo. Sakit sa daliri. Sakit sa daliri. Eto. So isa lang tong ganto niya, so mag-a-assume ako na para sa speaker to.
Alright, so pang ano lang to guys, pang samantagal. Tapos, saan siya dito ilalagay? So mag-assume ako na dito rin siya. Pero ano eh, nakita ko naman sa ano parang dito nga. Hindi naman siya pwedeng ilagay sa iba. Kundi dito lang. Kumbaga ano, parang USB na hindi mo siya pwedeng ilagay sa bilog. Right. Guys. The Bluetooth device. Naririnig nyo naman yun. The Bluetooth device is here in Tupel. Connect mo tayo sa Bluetooth guys. The Bluetooth device is connected successfully. Medyo okay yung bass niya. Guys na. Nakita ko na yung ano yung contesting ko na. This is GLC Winner Sound, powered by Lexus Mega Tornado. DJ Young, DJ Summer, the best mix. Music production. Mix. Okay. Alright guys, narinig nyo naman no? Ano ba yung mas okay? Mas okay to? Yeah. So, ito kasi sa buka kasi to, hindi ko alam kung mas maganda yung tunog niya pagka imported o kaya ported box. Pag nagkapera, nakaipon ako at nagkapera, bibilang ko to ng box niya. Bibilang ko to ng ported box, yung L-ported. Tapos bibili ako ng yung binili ko nung nakaraan na woofer ulit dito, para dito. Pag nagkapera, no? Hindi ko lang baka medyo matagal-tagal pa yung ipon, pero yun yung plano ko. So yun guys, ipipix ko na lang to, tapos siguro hihinangin ko din yung likod. Ayan. Para meron na kayong idea din ng yung mga nagsisearch ng mga 3-way speaker na baguhan din na katulad ko.
idea kung ano yung mga binubuo natin. GD100 na 1,200 watts lang. Kasi 3-way round 8 inches, 125 watts nominal. Tapos mid-range na 80 watts, 4 inches na mid-range na 80 watts yung nominal. At tweeter na crown din na 3 inches, 80 watts nominal. Tapos parallel connection. Ito yung dual voice coil dito ulit. Ulitin ko na lang. Hindi ko na ginamit yung isa. So, nandito na lang guys, no? Maraming salamat sa panonood at pagsama sa akin sa pag-unbox at saka sound check, sound testing. Comment na lang guys kung mas palagay nyo yung pagkakarinig nyo sa sound testing natin. At maraming salamat. Hanggang sa muli. Babu.